Hi guys, marahil hindi nyo pa naman alam na hindi nyo po alam lahat na kung saan po nanggagaling yung pera, kung paano ako nakakasurvive, paano ako nakakasakripisyo na makapagpa-opera uli. Guys, simula nung may palabas po yung nangyari sa akin sa GMA 7, sa investigative at sa front row, wala po ako natanggap ng tulong galing po sa kanila. Wala pong lakas ng loob na tumulong sa akin dahil sa nangyari po sa akin, operasyon. Hindi man lang ako tinulungan ng GMA na mailapit sa mga taong gusto tumulong po sa akin. Pinabayaan po nila ako na malimos sa Maynila, na ganito yung tsura ko, ganito yung pangyayari ko, na hindi ko akalain na ganun po pala yung mangyayari sa buong buhay ko, na pagkatapos po nila ako may palabas, ginamit yung mukha ko, may cover sa kanilang programa, tila ba pinabayaan na nila yung nangyari sa akin. Nakagalit nga po ang nanay ko kasi bakit nagpa-interview ako kung hindi naman nila ako kayang tulungan. Ito guys, ito po, isasakripisyo ako, lumalapit ako sa ibang government kung saan mayroon pong tao na pwede kong lapitan, makahingi po ng tulong para kahit paano maibsam naman yung nangyari sa akin. Kasi sobrang depressed na po ako nung time na akala ko nun tutulungan ako ng GMA na mapayos yung mukha ko, pero hindi po pala. Sa buong buhay ko, hindi ko naman po inaasahan na mangyari pa sa akin. Ang inangad ko lang naman po talaga na makatulong ako sa magulang ko, na makaraos man lang kami kahit papaano sa konting halaga na aking kinikita. May mabili na ako ng pagkain para sa aking pamilya. Dapat hindi na lang po nila pinalabas yung nangyari sa akin, kasi sari-sari pong batikos yung mga naririnig ko sa mga tao, sari-sari mga pang-insulto. Bakit daw po ako nagpatangos ng ilong, bakit daw po ako nagparitoke. Hindi kasi po nila naintindihan na yung sa sitwasyon ko po ngayon, na may pinagdadaanan po kasi ako nung araw na yun at yung taon na yun. Dahil ako po hindi naman po ako lumaki sa magulang ko, dahil sunod-sunod pong problema na sinosolo ko lamang dahil ayoko pong ibahagi sa kanila, dahil wala na akong may tutulong mga kapatid ko, mga mag-anak ko, dahil sila po ay nagsasarili na rin. Kaya ako po ay nagsolo ng buhay ng sarili ko. Nagmanat na ako ng buto, bata pa lang ako. Pero sana dun po sa nagpalabas ng storya ko, sana maisip pa naman nila yung ginawa nila sa akin, na hindi porke na pinalabas yung storya ko, ganito na lang gagawin nyo sa akin, pababayaan nyo na lang po ako. Sana hiling ko lang po sa inyo, na talaga po kayo may puso, may konsensya, na sana hindi itong ginawa nyo sa akin. Sana naisip nyo kalagayan ko, na nasa stasyon ko na sobrang hirap na pagdadaanan ko. Hindi naman po kami mayaman, nakikita lang po ako sa pangalawang shata na namatay ng July 8, 2015. Akala po ng marami may lupa kami, akala po ng marami may hasyenda kami, akala po ng marami ang ganda-ganda ng bahay namin. Akala nyo lang yun, akala nyo lang po yun. Pero nga kami, pinapalayas na po kami, wala na kami matitirahan. Akala lang kasi ng marami, porket malaki ang bahay, kanila na, pero hindi po yun. Tingnan nyo po muna kung may titulo kami ng bahay, wala kaming pag-aari ng lupa, bahay, wala kaming sariling bahay. Nakikitayo lang po kami, nakikitira lang po kami. Sana po sa mga tao po na mga batikos,
sa akin na ganito daw kontento na. Sana hindi niyo po kasi naintindihan yung mga pinagdadaanan ko kung kayo nasa kalagayan ko. At sana ito lang sabihin ko sa GMA, sana GMA Network, GMA 7, sana tinulungan niyo na lamang po ako. Hindi na lang yung pinalabas yung istorya ko kasi sobrang depressed na yung pinagdadaanan ko. Kung alam niyo lang po. Kasi akala ng lahat, akala ng maraming tao na kaya ako nagpa-interview sa inyo dahil binayaran niyo ako. Akala ng marami na tutulungan niyo ako pero hindi po. Hindi niyo ako tinulungan GMA dahil nagsakripisyo ako. Nagsariling sikap ako para maoperahan itong ilong ko pati yung baba ko. Yun, yung lumapit ako sa GMA Kapuso Foundation na unang beses. Tapos may pinirmahan pa kami na waiver sa sabi, isang beses na sila tutulong sa akin. Pero simula nung ipalabas sa akin yung istorya, yung nangyari sa akin, wala na. Hindi na nila ako na-interview, hindi na nila ako tinulungan. Salamat na lang po. God bless you to all. Thank you.